Ito, dinalan ka namin ng mga gamot at groceries. Pagbabalita ng kanyang boss. Lumapit siya rito upang iabot ang dala nila. Dito na napansin ang mga letra na nakaborda sa laylayan ng kumot na gamit ni Ismael. Emma G. Just like Melinda Gomez? Sabi niya sa kanyang sarili. To make sure ay, tinanong na lang niya si Ismael. Iho, ano palang name ng mama mo? Melinda po, sir. Mindy pong palayaw niya. Mihinang sagot ng binata. Doon na nagulat si Wyatt. Could it be na siyang nawawalang anak nilang dalawa ni Mindy? Maari kayang buhay pa ang kanyang asawa? Ito ang mga tanong na gumugulo sa isip niya ng mga oras na yun. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Wyatt, kailangan mong makinig sa amin ng papa mo. All we ask is for you to marry Mindy. Pamimilit ni Doña Linda. At bakit ko naman siya pakakasalan kung hindi ko siya mahal? Reklamo ni Wyatt sa kanyang mama. Because our family needs to have that merger. Pag-amin ng mama niya, nalulugi ng ating mga negosyo dahil sa kapabayaan ng magaling mong papa. Kapag nangyari yun, we stand to lose everything that we have right now. Dagdag pa nito. Paano ba ito nangyari? Nalulung sa sugal ang papa mo. Para makabawi, naisip niya ang umutang ng pera. Ganun lagi ang kanyang ginagawa until nabaon na siya sa utang. Bakit hinayaan niyo, ma? Nagawin niya ito. Mahal ko ang papa mo. Ayaw ko na nag-aaway kami kapag pinipigilan ko siya sa pagsusugal. Yun lang daw kasi ang tangi niyang bisyo. Di naman daw siya umiinom ng alak o naninigarilyo. Ando na ako. Ngayon ako naman ang ipapahamak niya. Sisirain niyang buhay ko dahil sa pagpapakasal kay Mindy? You're both selfish. Aalis na sana ng bahay nang biglang dumating ang papa niya. Makinig ka sa sinasabi ng mama mo. Sa ayaw at sa gusto mo, ay pakakasalan mo si Mindy, ang anak ni Don Julio at Doña Lucia, na may-ari ng Asian Oceania Shipping Lines. Utos nito. Utang mo, ako magbabayad? Ang galing mo rin pa. Sigaw niya. Tumigil ka, hanggat andito ka sa pamamahay ko. Susundin mo lahat ng pinag-uutos ko. Galit na sabi ni Don Manuel. Then lalayas ako sa bahay na ito. It's about time that someone stands up to you. Nabigla si Wyatt nang hatakin ng papa niyang damit at suntukin niya ito sa mukha, dahilan upang dumugo ang kanyang bibig. Hindi niya ako mapipigilan sa desisyon ko. Ayaw kong pakasalan si Mindy because I don't love her. Sasaktan lang namin ang isa't isa kapag pinilit niyo kami na gawin ito. Wala akong pakialam sa nararamdaman mo. Ang mahalaga sa akin may tuloy ang merger para mabayaran ko ng mga utang ko. Nanggagaliitin na sabi ni Don Manuel. Then ikaw magpakasal kay Mindy. Tama na yan, Manuel. Di mo dapat sinuntok ang anak mo. Sigaw ni Doña Linda. Nilayasan niya ang kanyang mama at papa. Walang nagawa ang mga ito upang kumbinsihin siya na pagbigyan ng kanilang kahilingan sa kanya. Ano nang gagawin natin ngayon, Manuel? Matigas ang ulo ng anak mo. Usisan ni Doña Linda. Maraming paraan para mahuli sa bitag ang isang mabangis na tigre, Linda. Ako nang bahala dyan. Pagmamalaki ni Don Manuel. Bago matapos ang buwan na ito, sinisiguro ko sa'yo, matutupad ang inaasam-asam nating dalawa. Dagdag nito. Ikaw na nga ang bahala. Basta't pangako mo sa akin na huwag nang maulit ang nangyari kanina. Sang-ayon ng kanyang asawa. Nadala lang ako ng damdamin ko dahil sa katigasan ng ulo ng anak natin. Pangako magiging kalmado na ako sa susunod. Sagot ni Don Manuel. Samantala nagpalipas muna ng oras sa isang bar sa bayan si Wyatt upang lumamig ang kanyang ulo. Bakit dapat nilang ipagpilitan ang gusto nila? Bulong niya sa kanyang sarili. They are so selfish.
Sariling kapakanan lang nilang kanilang iniisip. Ibang mahal ko at siyang pakakasalan ko. Si Michelle ang babaeng tinutukoy ni Wyatt. Isa itong kahera sa department store. Simple at matalino. Ayaw sa kanya ni na Don Manuel at Doña Linda. Sapagkat hindi siya galing sa mayamang angkan, pakiwari nila ay huhututan lang niya ng pera ang anak nila. Hello, Michelle? Mare ba tayo magkita? Sabi ni Wyatt sa kanyang kausap sa telepono. Bakit, honey? May problema ka ba? Sagot ni Michelle. Basta magkita na lang tayo. Tapos na bang shift mo? Oo, 1 oras na lang. Out ko na. Sige, antayin mo na ako dyan at susunduin kita. Ibinabanan ni Wyatt ang kanyang telepono. Makipagkita siya sa kanyang kasintahan upang lumuwag ang kanyang pakiramdam. Nang gabing yon, sinundo ni Wyatt ang kasintahan. Dinala niya ito sa isang hotel kung saan pinagsaluhan nilang kaligayahan. Mahal mo ba ako, Wyatt? Usisa ni Michelle. Oo naman. Bakit mo natanong? Sagot niya na may halong pagdududa kung bakit ganun na lamang ang tinura ng kasintahan. May mga nababalitaan kasi ako na ikakasal ka na raw. Dagdag ni Michelle. Ha? Ikakasal? Sino naman ang nagsabi niyan sa'yo? Nagtataka niyang tanong. Wala, narinig ko lang. Pagsisinungaling ng kasintahan. Hinding-hindi kita ipagpapalit sa iba, honey. Siya ang lagi mong tatandaan. Nakaukit ng pangalan mo sa puso ko at mananatili yun doon, magpakailanman. Gaano mo ako kamahal? Hanggang saan ang kaya mong gawin para ipaglaban ang pagmamahala natin? Handa akong pumatay, umamatay para sa atin. Mariing sagot ni Wyatt. Hindi na umimik pa si Michelle dahil sa narinig. Sapat na yun para makapagdesisyon siya. Si Michelle ang panganay sa mga anak ni Mang Berting at Aling Sandra. Dahil panganay siya, nakaatang sa kanyang balikat ang responsibilidad sa pagtulong sa kanyang mga magulang. Tungkol sa pag-aaral ng 4 pa niyang kapatid, mabigat ang pasanin nito para sa kanya. Sa kasalukuyan ay masasabi niyang kulang ang kanyang kinikita sa department store para magampanan nito ng maayos. Malapit nang magkolehiyo ang kapatid niyang lalaki na sumusunod sa kanya. Ang itay naman niya ay hirap ng magtrabaho dahil sa iniinda nitong sakit sa baga. Sorry, honey. Labag bang sa kalooban ko na tanggapin ang alok ng iyong papay. Wala akong magagawa. Kailangan namin ng pera. Talang araw ay. Maintindihan mo ako. Bakit ko nagawa ito? Bulong niya sa kanyang sarili habang mahimbing na natutulog si Wyatt sa kanyang tabi. Kinabukasan ay naghain ng letter of resignation si Michelle sa kanyang manager. Sigurado ka ba sa desisyon mo, Iya? Tanong ng manager. Opo. Hindi na po magbabagong isip ko. Sabi ni Michelle. Ano bang dahilan at bigla mong naisip ang magbitiw? Wala naman po. Sabihin niyo na lang po na gusto ko ng change of atmosphere. Kulang na ba ang pinapasahod ng kumpanya sa'yo? Sabihin mo sa akin at ako mismong mag-aapila sa kanila para taasan ito. Nais ko lang po ang tahimik na buhay, sir. Bakit? May nanggugulo ba sa'yo rito? Tumatanda na rin kasi ang mga magulang ko. Kailangan ko na rin silang alagaan. Hindi ko po magagawa yun kapag patuloy ako magtatrabaho. Paano ang pag-aaral ng mga kapatid mo? Saan ka kukuha ng pang-tuition nila? May konti naman akong naipon, sir. Magtatayo na lang po ako ng maliit na tindahan sa amin. Sige. Mukhang di naman kita mapipigilan sa pasya mo. Good luck na lang. Sakaling magbagong isip mo ay, welcome na welcome kang bumalik rito sa department store. Salamat po, sir, sa lahat ng naitulong niyo sa akin. Salamat din at naunawaan yung kalagayan ko. Lumabas na ng opisina si Michelle. Naiiyak ito dahil sa totoo lang ay napamal na sa kanyang pagiging kahera sa department store. Marami na rin kasi siyang naging mga kaibigan rito at malaki na rin ang naiambag nito sa kabuhayan ng kanyang pamilya. Sayang at pinag-isipan na sana siyang i-promote ng management. Ngunit anong gagawin niya?
Kailangan niyang magpakalayo para di siya guluhin ni Wyatt. Ipaubayan na lang niya ang pagmamahal niya rito. Kapalit ang 1,000,000 piso na ibinigay sa kanya ni Don Manuel. Sa puntong iyon, mas nanaig ang kanyang pamilya laban kay Wyatt. Good evening, sir. Ako po si Wyatt, boyfriend ni Michelle. Bati nito sa manager. Yes? Anong may paglilingkod ko sa iyo, iho? Sabi ng manager. Tatanong ko lang po sana kung pumasok po si Michelle ngayong araw. Ay, hindi mo ba alam? Ang alin po? Gulat na sagot ni Wyatt. Hindi siya nagtatrabaho rito. Nag-resign na 3 days ago. Pahayag ng manager. Ha? Ano daw pong dahilan na ginawa niyo yon? Pasensya na. Hindi ko alam kasi na wala naman siyang nabanggit. Maliban sa sabi niya ay gusto niya na ng tahimik na buhay. Nahintakutan si Wyatt sa kanyang narinig. Parang may ideya na siya bakit umalis ang nobya niya sa pinagtatrabahuan niya nang di man lang niya nalalaman. Sige po sir, salamat na lang po. Puntahan ko na lang po siya sa bahay nila upang makausap ko. Paalam nito sa dating boss ng nobya. Walang anuman, iho. Agad siyang nagtungo sa bahay ni na Michelle. Nagulat siya sa kanyang nakita. Wala na kasing tao roon. Nagtanong siya sa mga kapitbahay nila. Magandang gabi po. Maari po ba ako magtanong? Usisa niya sa isang matandang babae na kasalukuyang kumukuha ng kanyang mga sinampay. Ano po yun, Manong? Alam niyo po ba kung saan nagpunta si Michelle at ang pamilya niya? Wala na kasing tao sa bahay nila. Ay, sina Michelle baka mo? Nako, wala na sila dyan. 3 araw na rin ang nakalipas nang umalis sila. Sabi po ba nila sa inyo kung saan sila pupunta? Nako, ang nabanggit lang ng ina niya ay doon muna daw sila sa probinsya nila. Mahirap daw ang buhay dito. Alam niyo po ba kung saan yun? Sa may Cebu, iho. Doon ang galing ang pamilyang yan. Di ko nga lang alam saan eksakto doon. Salamat po, Manang. Magilo na sabi ni Wyatt. Napatigil siya saglit sa kanyang kinatatayuan. Mukhang malabo na kasi na makita pa niya ang kanyang nobya. Sinubukan nga niya itong tawagan, ngunit hindi naman ito sumasagot. Ano kayang dahilan bakit bigla na lamang umalis si Michelle? Hindi naman kami nag-away. Sa pagkakaalam ko, wala naman akong ginawa na ikakasama ng loob niya. Bulong ni Wyatt sa kanyang sarili. Nagbalik na lamang sa mansyon si Wyatt. Gabi naman na kasi, bukas na lang niya itutuloy ang paghahanap niya sa kanyang kasintahan. Mabuti naman at naisipan mo pang umuwi. Bulyaw ng papa niya sa kanya. Akala ko ba hindi ka nababalik rito? Dagdag pa nito. Hanggat andito pang mama ko, hindi ko siya iiwan. Pasigaw niyang sagot. Ang kapal naman ng mukha mo. Bakit sa tingin mo ba? Di ko kayang alagaan ng mama mo? Ikaw ang walang kahiyan. Si mama at ang pamilya niya ang may-ari ng mansyong ito. Sampid ka lang naman sa pamilya nila. Abat loko kang bata ka. Masakit mong marinig ang totoo, Papa? Hindi sa iyong kayamanan na meron ka. Si Lola at si Lolang nabigay niyan sa inyo. Niwala kang ang naiambag, kundi kaguluhan sa pamilyang ito. Sumbat ni Wyatt sa kanyang papa. Dahil sa pagkalulong mo sa sugal. Gusto mo pa ako ang sumalo sa kagaguhan mo. Dagdag pa niya. Wala ka ng respeto. Sigaw ni Don Manuel. Susuntukin na naman sana siya nito nang biglang pumagid na si Doña Linda. Tama na yan. Tumigil na kayong dalawa. Ikaw naman, Manuel. Hindi ba't nangako ka na sa akin na hindi mo nasasaktan ng anak natin? Wyatt, anak. Respetuhin mo naman ang papa mo. Ama mo pa rin siya kahit ganun ang ginagawa niya sa ating pamilya. Utang na loob. Patawarin mo na siya. Pagmamakaawa ni Doña Linda. Nanahimik na lamang si Wyatt. Umalis na lamang ito at pumanhik sa kanyang kwarto. Manuel, di mo titigilan ang ating anak. Ay mas lalo itong magre-rebelde. Sa palagay ko ay sapat na ang ginawa mo na paghiwalayin sila ng nobya niya si Michelle. Sabi ni Doña Linda sa kanyang asawa. Hayaan mo na maghilo muna ang sugat sa kanyang puso. Pasasaan ba't papahag din yan sa kagustuhan natin. Pagpapatuloy niya.
Sa palagay ko ay may punto ka, Linda. Nagmana kasi yan sa akin ng katigasan ng ulo. Naalala ko tuloy nung pilit kang inilalayo ng ama mo sa akin. Lumaban ako nun, kaya tayo pa rin ang nagkatuluyan. Sagot ni Don Manuel. Sa loob ng kanyang kwarto ay nanatili pa rin palaisipan sa kanyang ginawa ni Michelle. Malakas ang kutob ko na may kinalaman si Papa sa pagkawala niya. Kailangan ko malaman ang buong katotohanan. Bulong niya sa kanyang sarili. Dapat ko siyang mahanap. Mahal na mahal ko siya. At siya lang ang natatanging babaeng gusto kong makasama sa habang buhay. Samantala, sa isang bayo sa lungsod ng Cebu, si Michelle ay nakaupo sa gilid ng kanyang kama. Tama ba itong ginawa ko? Sabi niya sa kanyang sarili. Mahal na mahal ko si Wyatt. Ngunit di ko man lang nagawang ipaglaban ang pagmamahala namin. Naduwag ako. Mas pinili ko ang magpakalayo kaysa harapin ang suliranin na kinakaharap namin. Dagdag pa niya. Subalit mas kailangan ako ng pamilya ko ngayon sa perang ibinigay ni Don Manuel. Ang pagtatapos ko ng pag-aaral ang mga kapatid ko. Makakapagpatayo ako ng bagong bahay at maaari na kami magsimula ulit ng panibagong buhay namin. Bagamat masakit sa kanya ang kanyang ginawa, pinili pa rin ni Michelle ang kapakanan ng kanyang pamilya. Alam niya kasi sa kanyang puso na kung sila talaga ni Wyatt ang itinadhaan ay mangyayari pa rin yon balang araw. Duman ang mga buwan at taon. Hindi na muling nagkita sina Michelle at Wyatt. Natuldukan ng relasyong dapat pinagsaksaluan na nila sa ngayon. Natanggap na ni Wyatt na hindi sila para sa isa't isa. Nagpakasal na ito kay Mindy bilang pagsunod sa kagustuhan ng papa nito. Drew, Wyatt Gomez, accept Melinda Reyes as your lawfully wedded wife? Tanong ng pari. I do. Sagot ni Wyatt. Drew, Melinda Reyes, accept Wyatt Gomez as your lawfully wedded husband? I do. Tugon naman ni Melinda. You will now kiss the bride. Naganap na nga ang pag-iisa ng dalawang makapangyarihang pamilya sa shipping industry, ang Reyes at Gomez. Honeymoon ng dalawa. Binigyan sila ng expensive hotel suite. Nais na kasi ni Don Julio na magkaroon ng apo kaya siya na mismong namili ng lugar. Mahal na mahal kita, Wyatt. Handa akong ibigay sa iyo ang buhay ko para lang magkaanak tayo at makabuo ng pamilya. Sabi ni Mindy. Are you kidding me? Naririnig mo bang sarili mo? Galit na sagot ni Wyatt. Hindi mo ba ako kayang mahalin? Ibang mahal ko. Sinira mo ang buhay ko. Nang pumayag ka na, isa katuparan ng kasunduan ng iyong ama at ng papa ko. You don't know what you're saying. Umiiyak niyang sagot. I don't know what I'm saying. Mindy, hindi ako tanga. Alam ko na may utang na loob ang papa ko sa ama mo. Dahil binayaran niyang utang nito sa kasino. Alam niya kasi na gustong gusto ni Don Julio na magkaapo siya sa'yo. Na ako ang ama. Kaya yun ang ginamit ng papa ko para makabayad siya. Mali ka. Hindi lang si Dad ang may gusto na magkaapo sa'yo. Gusto ko rin na magkaanak na ikaw ang ama. That's why pumayag ako sa arranged marriage na ito. Well, nakuha niyo ng nais niyo. Asawa mo na ako. Ngunit sa papel lang. So don't expect me to have sex with you. Galit na sagot niya kay Mindy. Lumabas na lang si Wyatt sa kwarto nila upang makaiwas sa maaring maganap sa pagitan nila. Ngunit sadyang mapaglaro ang tadhana. Mag-alas 11 na noon nang umakyat siya sa hotel suite nila ni Mindy. Lasing na lasing siya at hindi niya na namamalayan ang kanyang ginagawa. Michelle. Bulong ni Wyatt habang marahan niyang hinahalikan si Mindy sa mga labi. Bagamat nasasaktan siya sa naririnig ay nagparaya na lamang si Mindy sa gusto ng kanyang asawa. Yes, honey. Andito lang ako. Gumanti siya ng mapupusok na halik sa labi ni Wyatt. Make love to me, Wyatt. Namiss ko ng mga matatamis mong halik at mahigpit mong yakap. Panunukso ni Mindy. Hinubaran ni Wyatt ang asawa na inakala niyang si Michelle. He made love to her nang nasa isip ay ang dating kasintahan, ang kanyang kasex.
Naganap ang didapat ng gabing yon. Salamat mahal ko. Kahit di mo man ginusto ay, nagawa mo pa rin akong paligayahin ngayong gabi. Bulong ni Mindy sa kanyang tulog na asawa. Sana'y mabuang punla na ibinigay mo sa akin, sapagkat siyang magiging katuparan ng aking mga pangarap. Magpapatunay na minsan ay minahal mo ako. Nakatulog ng mahimbing si Wyatt. Wala siyang kamalay-malay sa mga naganap ng gabing yon. Ang nasa isip niya ay si Michelle at hindi si Mindy ang kasiping niya. Mahal? Mahal, gising ka na. Narito ng almusal na in-order ko. Sabi ni Mindy. Sakit ng ulo ko. Daing ni Wyatt. Napasobra ka kasi ng ininom kagabi. Kaya uminom ka muna ng black coffee para maalis yung hangover mo. Buong paglalambing na pag-aasikaso ng kanyang asawa. Magagalit na naman sana si Wyatt nang may bigla itong naisip. Mas maigi na magpanggap na lang siyang tanggap niya si Mindy. That way mananahimik ng buhay niya. The more he resist kasi, mas lalo itong mangungulit. Total bulag naman ito sa pag-ibig niya sa kanya. Madali niya itong mauto. Salamat mahal. Oo nga, sobra atang kalasingan ko kagabi. Bulong nito sa kanyang asawa. Teka, may gamot akong nadala sa bag ko. Alam mo naman, lagi akong handa sa lahat ng maaring maganap tulad ng sakit ng ulo. Patawa nito. Kinuha ni Mindy ang gamot sa kanyang bag at inabot niya ito kay Wyatt. Inumin mo muna ito bago ka kumain. Utos niya sa kanyang asawa. Thank you. Malambing na sagot ni Wyatt. Nagsalo ang bagong kasal sa pagkain. Pagkatapos nun ay nagpasya silang mamasyal sa mall na matatagpuan sa downtown area ng Singapore. Maligayang maligaya si Mindy sa pagbabago ng ugali ni Wyatt. Hindi niya alam na ito ay isang pagbabalat kayo lamang. Tara dun sa clothing store. Bibilan kita ng mga damit para pwede mong gamitin sa opisina. Pag naupo ka na as CEO ng kumpanya natin. Yaya ni Mindy kay Wyatt. Nakakaya naman sa iyo mahal. Ikaw pa talagang bibili ng isusuot ko. Sabi niya sa asawa. Ano ka ba, asawa na kita? Ano naman ang akin ay iyon na rin, remember? Kaya huwag ka nang mahiya. Sige na nga, pero huwag tayo masyadong magastos ha. Marami pa tayong kailangang asikasuhin pagbalik natin sa Pilipinas. And one of them is ayusin ang mga investments natin. Oo Wyatt, naiintindihan ko. Kailangan nating magtipid since nagsisimula pa lang tayo. Nilibot ng mag-asawang buong mall. Bago bumalik sa hotel ay nag-dinner na sila. Nang makarating na sila sa hotel kinagabihan, ay umorder ng isang boteng alak si Wyatt. Plano niyang magpakalasing upang magampanan niya nang walang pag-aatubili ang nais ni Mindy. Muling nagtalik ang mag-asawa. Dahil nakainom si Wyatt ay ibang nasa isip niya, nakasex niya sa gabing iyon. Tiisin kong lahat ng ito because I love you, Wyatt. Gusto ko nang magbunga ito. Sakaling may isipan mo na, lisanin na ako. Sabi ni Mindy sa kanyang isip. Sorry Mindy, hindi talaga kita kayang mahalin. Si Michelle ang babaeng nasa puso ko. Ngunit bilang asawa mo ay gagampanan ko ang aking responsibilidad. Bulong ni Wyatt sa kanyang sarili. Matapos pagsaluhan ng ligay ng pagsasanib ng kanilang lamanay, natulog na ang dalawa na tila walang nangyari. Tanghali nang magising sila kinabukasan. Nagmamadali silang naligo at kumain kasi yun ang araw ng kanilang flight pabalik ng Pilipinas. Mahal, kain na tayo. Anyaya ni Mindy. Sige mahal. Matipid na sagot ni Wyatt. Mag-shower na tayo agad after eating. Ilang oras na lang ay kailangan na nating mag-check-in sa airport. Dagdag pa ni Mindy. Okay po, pinuyat mo kasi ako kagabi. Pabirong sabi ni Wyatt para iparamdam niya sa asawa na nasarap pa nito sa ginawa nila kagabi. Kahit ito ay isang malaking pagkukunwari. Ramdam naman ni Mindy na ang lahat ng yun ay bahagi lang ng isang panaginip. Ang minimithi lang niya ay sana'y hindi matapos nito at makatotohanan na siyang mahalin ni Wyatt. Makalipas ng lang oras ng paghahanda ay nakasakay na ng taxi ang dalawa papunta sa airport. Hindi tulad sa Maynila na masyadong matraffic. Sa Singapore ay hindi gaano, kahit nakarating sila on time.
Agad silang nagtungo sa luggage section para sa required inspection bago pagsakay sa eroplano. Ilang oras din ang binahin mula Singapore hanggang sa Pilipinas. Mula sa airport ay sinundo sila ng driver ni Don Julio pauwi sa mansyon. Kumusta? Kumusta ang biyahe niyo mga anak? Usisa ng Don sa mag-asawa. Okay lang naman po, Dad. Masayang sagot ni Mindy. Iho, ikinagagal ako na bahagi ka na rin ng pamilya namin. Sabi ng Don kay Wyatt. Ganda din ako, Dad. Sagot naman ni Wyatt. Mukha yatang pagod kayo sa biyahe. Nagpahanda na ako ng tanghalian kay Kunching. Halina kayo sa pagkainan at nang makakain na tayo. Anyaya ni Don Julio sa dalawa. Habang kumakain ay napag-usapan nila ang tungkol sa kanilang negosyo. Ngayon ang pamilya Reyes at Gomez ay magkasadib sa negosyo. Masaya akong ibahagi sa inyo ang isa sa mga kumpanya ng aming pamilya. Si Wyatt ng CEO ng ating sangay sa Cebu. Doon na rin kayo maninirahan na dalawa. Pagbabalita ni Don Julio. Maraming salamat, Dad. Napakagandang regalo naman ito para sa amin. Sabi ni Mindy. Maliit na bagay lang yan para sa akin. Kahit ano ay gagawin ko para sa aking magiging apo. Pabirong dagdag niya. Meron na ba, Mindy? Usisa pa nito habang nakatitig sa mag-asawa. Ngumiti lamang si Wyatt. Hindi pa ako sigurado. Sagot naman ni Mindy. Abay, dapat ay magpatingin ka na sa doktor nang malaman na natin. Sige po, Dad. Bukas na bukas din ay pupunta kami ni Wyatt. Kung gano'n ay, di ko na kayo masyadong aabalahin at nang makapagpahinga kayo. Mungkahi ni Don Julio. Oo nga naman, Mindy at Wyatt, kami ng papa niyo ay matutulog na rin. Dagdag ni Doña Lucia. Tinapos na ng 4 ang pagkain ng tanghalian. Nagpahinga muna si Wyatt at Mindy ng saglit. Makaraang ilang oras ay nagtungo naman sila sa bahay ni na Don Manuel at Doña Linda upang ipaalam na andito na sila sa Pilipinas. Kinabukasan naman ay sa doktor nagtungo ang dalawa. Congratulations, Mrs. Gomez. Buntis po kayo. Pagbabalita ng doktor. Hindi pa natin malalaman sa ngayon kung babae o lalaki. Masyado pa po kasing maaga. Dagdag pa nito. Narinig mo ba yun, Wyatt? Magkakababy na tayo. Masayang sabi ni Mindy sa asawa. Oo nga, darling. Sana'y lalaki siya. Sagot naman nito na pilit ang ngiti. Okay lang ba na mamasyal tayo pagkatapos nito? Tanong ni Mindy kay Wyatt. Sige, mahal. Kung yan ang gusto mo. Lumipas ang mga buwan. Unti-unti nang lumalaki ang tiyan ni Mindy. Sa wakas ay, nalaman din nila na lalaki ang magiging panganay nilang anak. Kabuanan na ni Mindy noon nang biglang kinailangan ni Wyatt na pumunta sa isang seminar para sa karagdagang kaalaman tungkol sa pagpapatakbo ng kanilang shipping company. Ilang araw lang naman ako mawawala, mahal. Paalam niya sa asawa. Sinong sasama sa akin pag manganganak na ako? Tanong naman ni Mindy. Dito lang muna si Aling Caridad. Siyang aalalay sa'yo. Anong ibig mong sabihin? Wala ka rito kapag manganganak na ako? Hindi naman sa ganon. Tatawag naman si Aling Caridad sa akin kapag malapit ka ng manganak. Kaya nasa tabi mo ako kapag nangyari yon. Sigurado ka ba dyan, mahal? Oo naman, pangako. Sige, ingat ka na lang sa pagbiyahe mo. Buang tiwala ni Mindy na sa seminar ang punta ni Wyatt. Hindi niya alam na tumawag sa kanyang investigador na binabayaran niya. At sinabi nito na natagpuan niya na si Michelle, ang ex ng asawa. Sa may barangay Maligaya nakatira ngayon si Michelle. Siya nang sabi ng investigador. Kailangan siyang makausap agad. I need to know kung ano talagang dahilan. Bakit niya ako iniwan ng walang paalam? Bulong niya sa kanyang sarili habang nakasakay siya ng kanyang kotse. Malakas ang kutob ko nang may kinalaman si Papa sa mga pangyayari. Kapag nalaman ko na siya nga, hindi ko alam kung anong maaari kong gawin sa kanya. Dugtong pa niya. Upang makaiwas na masundan ay, iniwan ni Wyatt ang kanyang kotse sa parking lot ng isang mall na kakilala niyang manager
Ibinili niya rito ang babalikan niya ito after a week. Tiwala niya na hindi ito magsusumbong sa kahit sino man. Magtanong kasi kaibigan niya ito. Halos gabi nang makarating siya sa bahay ni na Michelle. Magandang araw po. Tawag niya habang nakatayo siya sa may gate. Sino yan? Tanong ng babae na nasa loob ng bahay. Kaibigan po ako ni Michelle. Dito po ba siya nakatira? Pagsisinungaling ni Wyatt. Ay, si ate po bang hanap niyo? Opo, dito po. Kapatid ko po siya. Andyan po ba siya ngayon? Wala pa po. Nasa restaurant pa po namin siya. Pero ganitong oras po siya umuwi. Kaya malamang nasa daan na po siya. Pasok po muna kayo. Sa loob ng bahay niyo na lang po siya antayin. Anyaya ng kapatid ni Michelle. Salamat. Sagot naman ni Wyatt. Bata pa kasi ang kapatid ni Michelle nung sila pa. Kadalasan sa department store naman sila nagkikita. Kaya hindi siya kilala ng mga kapatid nito. Ikaw ba yung bunsong kapatid niya? Usisa ni Wyatt nang makaupo na ito sa salas. Opo. Ilang taon ka na ngayon? Nag-aaral ka pa ba? Yes po. Bali 15 na po ako at nasa grade 8. Magtatanong pa sana si Wyatt nang biglang lumabas ang ina ni Michelle. Magandang gabi po. Bati niya rito. Sabi nila kaibigan ka ni Michelle. Tama ba ako? Opo. Halos kilala ko kasi ang mga kaibigan niya. Paano kayo nagkakilala? Tanong nito na may halong pagdududa. Sa isang seminar po. Matipid ang masagot ni Wyatt kasi napapansin niya na nakakahalata ng inay ni Michelle. Magtatanong pa sana ito nang bigla na lang may narinig silang busina ng kotse. Si Ate Michelle! Andito na si ate! Sigaw ng bunso niyang kapatid. Lumabas na ito upang buksan ang gate. Napalingon naman si Wyatt sa labas ng bintana. Maya't maya lang ay nasa loob na ng bahay si Michelle. Nakatalikod si Wyatt kaya hindi niya agad ito namukaan. Mano po inay? Bati nito sa kanyang ina. Sabi ni Madonna may bisita daw ako. Usisa niya. Oo, siya. Kaibigan mo daw? Sabay turo ng inay niya kay Wyatt. Natigilan si Michelle para kasi siyang nakakita ng multo. Kilala mo ba siya, anak? Tanong ng inay niya. Opo, kilala ko siya sa trabaho. Pagsisinungaling niya. Doon napansin ni Wyatt na mahal pa rin siya nito sapagkat pinagtakpan niyang totoong pagkatao niya sa kanyang inay. Sige, yaman din lamang na andito ka na. Ikaw nang bahala sa kanya. Bilin ng inay sa kanya. Tumayo ng inay at nagtungo na sa kusina. Biwan muna kita, iho, at ako ay magluluto pa. Paalam nito bago tuluyang umalis. Aga namang umupo sa tapat ng upuan si Michelle. Anong ginagawa mo rito? Paano mo ako nahanap? Pabulong nitong sabi kay Wyatt. Kapag nagmahal ang isang tao, lahat ay handa niyang gawin. Sagot nito. Iniwan na kita. Bakit pinapahirapan mo pang sarili mo para hanapin ako? Ikaw lang babaeng mahal ko. Kaya't hindi ako matatahimik hanggat hindi ko nalalaman ng dahilan. Bakit bigla ka nalang umalis? Kapag nasagot ko ba yan ay, lulubayin mo na ako? Oo, pangako. Hindi na ako mangungulit pa. Sige, magkita na lang tayo bukas sa may Cebu Grand Mall. Doon na lang tayo mag-usap. Huwag dito. Okay, aasahan ko na. Pupunta ka. Tumango na lamang si Michelle pagkatapos nun ay sinabihan niya ng inay na aalis na raw si Wyatt. Inay, aalis na raw ang kaibigan ko. Baka daw kasi gabihin siya sa daan. Sabi ni Michelle. Ganun ba? Sige iho, ingat ka na lang dyan. Sagot naman ng inay niya na noon ay nasa kusina. Salamat po. Sagot naman ni Wyatt. Sa isang maliit na hotel siya tumuloy. Mga ordinaryong tao ang nagpupunta roon. Kaya siguradong walang makakakilala sa kanya. Kinaumagahan, tulad ng pangako ni Michelle ay nakipagkita ito sa kanya. Iyaya niya itong kumain sa isang restaurant upang dun sila mag-usap. Ngayon na andito na tayo. Maaari ko na bang malaman bakit bigla ka nalang nawala? Usisa ni Wyatt. Huwag ka sana magagalit sa sasabihin ko. Ginawa ko lang naman kung anong tingin ko ang tama para sa aking pamilya at sa akin.
Pagtatapat niya sa dating kasintahan. Ang gusto ko lang naman ay maliwanagan sa lahat na nangyari, Michelle. Ang papa mong dahilan kung bakit kita biglang iniwan. Binigyan niya ako ng 1,000,000 para kalimutan na kita. Ano? Ipinagpalit ba ako sa halagang yun? Pigil ang sagot niya. Paano mo nagawa yan sa akin? Minahal kita higit pa sa buhay ko. Alam mo yan. Dagdag pa niya. Alam ko, Wyatt. Nararamdaman ko yun sa tuwing magsisiping tayo. Pag-amin ni Michelle. Sana'y pinagtapat mo na lang sa akin ang ginawa ng papa ko sa'yo. Di sana'y tayong nagkatuluyan. May asawa ka na ba? Oo, Michelle. Wala na akong nagawa ng pilitin nila akong pakasalan si Mindy. Kasalanan kong lahat ng ito, Wyatt. Patawarin mo ako. Si Papang dapat kong sisihin. Siyang pasimulo ng lahat ng kaguluhang ito. Galit na sabi niya. Huwag mo na siyang pag-aksaya ng panahon. Patawarin mo na lang siya. Siniri niyang buhay ko, Michelle. Tayo sana magkasama ngayon. Naluluhan na wika ni Wyatt. Nilapitan na lamang ni Michelle ang kanyang ex at niyakap ito ng mahigpit. Nang gabing yun ay sumama siya sa tinutuluyang hotel ni Wyatt. Doon nila pinagsaluhan muli ang naudlot nilang pag-ibig. Mahal na mahal pa rin kita, Michelle. Sabi ni Wyatt habang ang katawan nila ay nagsasanib sa kaligayahan. Ganun din ako, Wyatt. Sagot naman ng ex niya. Kahit may asawa na ako ay di na magbabagong nararamdaman ko sa'yo. Pangako nito kay Michelle. Nanatili pa sa lungsod na yun si Wyatt ng ilang araw. Baka ilang beses pa nilang pinagsaluan ni Michelle ang bawal na pagmamahala nila. Hanggang sa nakatanggap siya ng tawag mula kay Aling Caridad. Mga anak na raw ang asawa nitong si Mindy. Hindi pa sana aalis si Wyatt. Hayaan na lamang sana niyang mga anak ang asawa niya kasama lang si Aling Caridad. Subalit kinumbinsi siya ni Michelle na mali ang gagawin niya. Alam ko na mali, ngunit masama ang loob ko sa papa ko. Pangatwiran ni Wyatt. Hindi dapat madamay si Mindy o ang bata sa sinapupunan niya sa alitan niyong mag-ama. Sagot naman ni Michelle. They are both innocent. Isipin mo na lang na ako yan. Dahil ba sa ginawa ng papa mo ay pababayaan mo na lang kami ng anak mo? Dagdag niya. Saglit na napaisip si Wyatt sa sinabi ni Michelle. May punto naman kasi ito. Silang dalawa lang ng papa niyang dapat magtuos dahil sa kulanghian niya. Inuulit ko. Umuwi ka na lang muna at asikasuhin ang asawa mong mga anak. Andito lang naman ako. Alam mo kung saan ako babalikan. Utos ni Michelle. Salamat, Michelle. Aasahan ko ang pangako mo na di mo ako iiwan muli. Sabi nito. Niyakap niya ng mahigpit ang ex niya. Masaya siya na nagkita sila ulit matapos ang mahabang panahon ng paghahanap niya. Napagdesisyon na niya na harapin muna ang alalahanin sa panganganak ng kanyang asawang si Mindy sa kanilang panganay. Isasantabi muna niya ang galit niya sa kanyang papa. Saka na lang niya ito harapin. Nasa bahay pa si Mindy nang abutan niya. Ayon kay Aling Caridad, pumutok ng panubigan nito at dapat na itong dalhin sa ospital. Tumawag ng ambulansya si Wyatt. Ilang minuto pa ay nasa harapan na ng bungalow house nila ang mga medic. Agad nilang binuhat si Mindy kasi ayon sa kanilang assessment ay nasa critical na kondisyon na ito. Sir, nanganganib ng buhay ng asawa niyo. Mabuti na lang at nakatawag kayo agad. Pagbabalita ng head medic, gawin niyo ang lahat ng makakaya niyo. Dahil ko na mawala siya sa buhay ko at ang anak na dinadala niya. Utos ni Wyatt. Opo sir, we will do our best. Nakisakay na sa ambulansya si Wyatt. Si Aling Caridad naman ay naiwan sa bahay upang bantayan nito. Ngunit gaano man kaagap ni Wyatt ay huli na ang lahat. I'm so sorry, Mr. Gomez. Ginawa namin lahat ng aming makakaya. Hindi kinaya ng asawa niyo pagputok ng kanyang panubigan. Tumaas ang kanyang blood pressure to a such level na naging dahilan na ito ang kanyang pagkamatay. Pahayag ng doktor. Dok, hindi po pwedeng mangyari ito. Ang dami pa naming pangarap na dalawa. Naiiyak na sabi niya. Buhay niyo po siya. Kailangan ko siya. Pagwawala ni Wyatt habang
Hatak-hatak ang lab gown ng doktor. Huminahon po kayo, sir. Easy for you to say, kasi hindi ka namatayan. Sigaw niya. Wala pong maitutulo ang pagwawala nyo. Gumagawa lang kayo ng iskandalo dito. Sabi ng kausap niyang doktor. Napaupo na lang si Wyatt at humahagulhol ito ng iyak. Hindi niya kaya na mawala ang kanyang mag-ina. Tinakpan na ng kumot ang bangkay ni Mindy. Samantala, dahil hindi kinaya ni Wyatt ang nangyari ay tumakbo ito palabas ng ospital. Wala siya sa matinong pag-iisip. Sinisising niyang kanyang sarili sa pagkawala ni Mindy at ng anak nila. Ngunit ang Diyos ay di natutulog. Dininig niya ang pagsusumamo ni Wyatt. Doc, the patient is alive. Inuulit ko po, the patient is alive. Pagbabalita ng nurse na nagmomonitor ng vital signs ni Mindy. Isang milagrong nangyari, nabuhay siya at matagumpay niyang nailuwal ang panganay na anak nila ni Wyatt. Sinubukan nilang tawagan ng asawa niya, subalit hindi ito sumasagot. Kaya't kinontak na lang ng nurse ay ang magulang nito. Samantala, si Wyatt naman ay nagpapakalasing sa isang bar. Kasalanan kong lahat. Kasalanan kong lahat. Sigaw niya sa kanyang isipan. Kung nakinig lang sana ako agad kay Michelle, nailigtas ko pa sana ang buhay ng mag-ina ko. Dagdag pa niya. Mas mabuti pa na mawala na rin ako sa mundo kaysa mabuhay na nag-iisa. Isama niyo na ako, Mindy. Isama niyo na ako, anak. Umiiyak niyang sabi. Nanatili siya sa lugar na yon hanggang sa mag-umaga na. Sir, pasensya na po. Kailangan niyo na pong umalis. Magsasara na po kami. Sabi ng bartender habang sinusubukan niyang gisingin ito. Okay. Mahinaong sagot niya rito. Magkano ba lahat ng nakuha ko? Usisa niya sa bartender. 2,400 pesos, sir. Sagot nito sa kanya. Ito ang credit card ko. Kunin mo lang dyan. Sige, sir. Saglit lang po. Pagbalik ng bartender ay inabot nito ang kanyang credit card at resibo. Umalis na rin siya pagkakuha nito. Susuray-suray siya palabas ng bar dahil sa sobrang kalasingan. Dahil sa galit sa sarili, nagdesisyon na lang siya na magpakalayo muna sa lugar na yon. Naisip niya na hanapin muna ang kanyang sarili. Lumipas ang maraming taon. Malaki ng anak ni Wyatt kay Mindy. Mag-isang itinaguyod nitong anak sa kanyang pag-aaral. Kahit mayaman pa ang kanyang mga magulang, never itong humingi ng tulong sa kanya. Anak, kumain ka na muna ng almusal bago ka pumasok sa trabaho. Utos ni Mindy sa anak niyang si Ismael. Binigyan niya ng pangalan na Ismael ang anak nila ni Wyatt dahil ang ibig sabihin ay God will hear. Na siya namang nangyari nang milagro silang mabuhay na dalawa ilang taon ang nakakaraan. Iinom na lang po ako ng kape. Malilate na po kasi ako sa trabaho. Sagot nito. Kung di ka kakain ng almusal, baunin mo na lang ito. Mahirap ang nagpapalipas ng gutom. Baka mag-ulcer ka. Bili ng kanyang ina. Sige po, inay. Oops, may break muna. Gusto mo ba ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Mabait, masipag, at mapagmahal na anak si Ismael. Nagtatrabaho ito sa isang computer company bilang janitor sapagkat hanggang senior high school lang natapos niya. Hanggang doon na lang kasi ang kinaya ng inay niya. Magdala ka na rin ng malamig na iinumin. Mainit ang panahon ngayon, uso ang heat stroke. Dagdag pa nito. Pagkatapos siyang maubos ang kanyang kape ay nagpaalam na ito. Alis na po ako, inay. Sige anak, mag-iingat ka na lang dyan. May special event nung araw na yon sa kumpanya. Dahil kakaunti lang silang janitor sa opisina, napagod silang lahat sa paglilinis na inabot hanggang gabi. Ismael, uminom muna tayo ng beer dyan sa tindahan. Yaya ng isa niyang kasamahan. Pas na muna ako pare, naghintay na kasi si inay sa bahay. Sigurado na nag-aalala na yun. Sagot niya.
Ikaw naman, paminsan-minsan na nga lang tayo nagkukwentuhan. Ayaw ka pa. Panunukso naman ng isa pa sa mga kasama niyang janitor. Sige na nga, pero isang bote lang ako Baka mabutan kasi ako ng ulan mamaya. Malayo pang biyahe ko. Sang-ayon nito. Ang isang bote ay naging 2, naging 3. Hindi niya namalaya na umuulan na pala ng malakas sa labas. Nako, pare. Kailangan ko na talagang umuwi. Paalam niya sa mga kainuman. Bawi na lang ako sa susunod. Dagdag pa niya. Sige pare, mag-ingat ka na lang dyan. Sabi ng kanyang mga kasama na mukhang napadami na ng inom. Sinong ni Ismael ang malakas na ulan para lang makauwi sa kanyang inay. Nasaan na kayong anak ko? Bakit hanggang ngayon ay wala pa siya? Pag-aalala ni Mindy. Kapag ginagabi naman siya, lagi siyang tumatawag. Dugtong pa nito. Hindi alam ni Mindy na nalobat ang cellphone ng anak, kaya hindi ito makakontak sa kanya. Maya't maya lang ay natanaw niya ng paparating ang kanyang anak. Ismael, bakit ka nagpaulan anak? Magkakasakit ka niyan. Sabi ni Mindy. Naisip ko na po kasi na baka aburido ka na. Kaya't kahit bumubuhos pa ang ulan ay nagmadali na akong sumakay. Sagot ng anak. Magbihis ka na agad ng damit. Ipapainit ko na lang ang nilagang baka niluto ko para may mahigop kang mainit na sabaw. Salamat, inay. Maligo ka na rin agad para hindi ka tuluyang magkasakit. Kinabukasan ay bumangon si Ismael na masakit ang katawan. Kumikirot ang kanyang mga buto at kasukasuan. Mataas din ang lagnat niya. Anak, bakit hindi ka pa bumabangon dyan? Malilate ka na sa trabaho mo. Bulong ni Mindy kay Ismael habang niyuyugyug niya ito. Inay, masakit po ang katawan ko. Hindi ko po kayang pumasok. Paglalambing nito sa kanyang inay. Kinapa ni Mindy ang noo ng kanyang anak. May lagnat ka nga. Baka tatrangkasuhin ka. Sabi ni Mindy. Ito, gamitin mo muna itong kumot ko para pagbawisan ka. Bibili lang ako saglit ng gamot mo sa may tindahan. Bili nito sa anak. Sige po, inay. Sagot naman ni Ismael. Ang pagkakasakit niya ay inabot ng ilang araw. Dahilan upang hanapin siya ng kanyang boss na si Sir Wyatt. Napakalapit na kasi nito sa kanya. Bukod kasi sa angkin niyang kasipagan ay kinikitaan siya nito ng kusang loob na matuto sa paggamit ng computer. Marami nga na nagsasabi na maghawig daw sila na parang anak siya nito. Bunsod ng paggagiliw ng boss niya sa kanya ay binibigyan siya nito ng extra allowance each time na may papagawa ito sa kanya. Itinuring niya na parang ama si Sir Wyatt, lingid sa kalaman nilang dalawa. Iisang dugang na nanalaitay sa kanilang mga ugat. Kumusta lang pakiramdam mo, anak? Usisa ng kanyang ina. Medyo okay na po. Sagot niya. Iniinom mo bang mga gamot na ibinibigay ko? Oo naman, inay. Malaki na po ako. Kaya ko na pong sarili ko. Patawa niyang sabi. Ikaw talaga, anak. Nag-iisa ka lang sa buhay ko. Kahit malaki ka na, baby pa rin ang turing ko sa'yo. Sagot naman ng inay niya. Kailan mo babalak pumasok niyan? Biyernes naman na po ngayon. Sa Lunes na lang po para may sapat akong pahinga at nang lumakas pa po ako lalo. Ikaw ang bahala, anak. Iwanan muna kita saglit at ako ay mamamalengke. Ipagluluto kita ng gulay mamaya para makatulong sa pagpapagaling mo. Okay, inay. Love na love niya talaga ako. Naglalambing niyang sinabi. Siyempre naman. Sagot ni Mindy na namutawi ng ngiti sa kanyang malabi. Samantala sa opisina ng Cyber Shield, abalang mga empleyado sa paghahanda para sa kanilang outreach program. Ito ang charitable event na ginagawa ng kanilang kumpanya bilang pasasalamat sa may kapal para sa isang taon na ipinagkaloob niya sa kanila upang makapagsilbi sa kanilang mga kliyente. Handa na ba ang lahat para sa outreach program natin sa Barangay Matalino today? Usisa ni Sir Wyatt, na CEO ng Cyber Shield, isang kumpanya na specialized sa computer security. Yes sir, nasa final checking na po ng supplies na dadalhin natin. Sagot ng kanyang sekretary na si Belinda. Great, mga employees na kasama natin, andito na ba sila lahat? Opo, nasa lobby na po sila, naghihintay. Matapos siya matiyak na handa ng lahat,
Umakyat muna si Wyatt sa kanyang opisina para kunin yung mga pinamili niyang groceries para kay Ismael. Ilang araw na kasi itong absent. Nag-aalala na siya kung ano ng kalagayan nito. Taga-barangay matalino siya, which means na maaari niya itong daanan mamaya para makumusta niya ito. Tara na guys, let's go. Alis na tayo para maaga ang pagbalik natin dito sa opisina. Utos niya sa kanyang mga empleyado habang naglalakad palapit sa mga ito. Sige po sir, ihanda ko na po ang van. Sabi ni Salvador, ang kanilang company driver. Gagamitin ko na lang yung sasakyan ko. Miss Belinda, sumama ka na lang sa akin. Dagdag ni Wyatt. Makarang ilang minuto ay umalis ng grupo. Malayo ang daan papuntang barangay Matalino. Abutin sila ng halos 1 oras bago makarating doon. Belinda, nalaman mo na ba bakit matagal nang hindi pumapasok si Ismael? Tanong niya sa kanyang sekretarya habang abala itong nagmamaneho. Ayon sa mga napagtanungan ko po, may sakit daw po siya. Sagot niya. Ano daw ang karamdaman niya? Baka kasi kailangan niya na ng assistance ng kumpanya. Sabi po nila, trangkaso lang naman daw po. Okay, remind mo na lang ako na dadaan tayo sa bahay niya just to check on him. Diba taga-barangay Matalino siya? Pagkukumpirma ni Wyatt. Yes, sir. Do you know where exactly siya nakatira? Opo. Minsan na kasing pumunta sa kanila ng birthday niya last year. Okay. That's great then. Natahimik na ang loob ng sasakyan. Naging abala na si Wyatt sa pagmamaneho, habang si Belinda naman ay nakafocus sa kanyang cellphone. Bandang 8:00 nang makarating sila sa basketball court na nasa loob ng mababang paaralan ng Barangay Matalino. Ito kasi ang ipinahiram ni Barangay Captain Dado para sa kanilang outreach and charity program. Marami nang nakapila sa may gate. Nestor, maglagay kayo ng table sa entrance para makapaglista ng mga tao. Utos ni Wyatt. Pagkatapos nilang pumirma, papasukin nyo na sila at bigyan ng mainom, lalo na yung mga matatanda. Dagdag pa nito. Okay po, sir. Ma'am, sir, pumila na po tayo sa harap ng resignation area. Ilista na po natin ang ating mga pangalan. Bibigyan po namin kayo ng priority number para sa libreng medical check-up mamaya. Sabi ni Nestor. Dagdag sana ng mga tao sa registration area upang di magkaroon ng problema. Pinagbukod nila ang linya ng mga senior citizens at ibang mga age group. Huwag po sana tayo magtulakan. Lahat naman po kayo ay mabibigyan namin ng tulong. Paalala ni Olivia, ang operations manager ng kumpanya. Maayos namang sumunod ang mga tao. Namigay ng groceries, gamot, at mga pinaglumaang damit. Ang Cyber Shield Group of Companies. May mga doktor din na naroon upang magbigay lunas sa mga may sakit. Belinda, halika na at samahan mo muna ako sa bahay ni na Ismael. Medyo matagal pa naman bago matapos ang outreach program natin. Hindi ba't sinabi mo malapit lang dito yun? Yaya ni Wyatt. Yes sir, mga lang metro po mula rito. Makakapasok ba itong sasakyan ko sa daanan papunta sa bahay nila? Medyo alanganin sir. Ang pwede nyo lang pong gawin ay iwanan na lamang ito sa kalye. Bagong eskinita. Mungkay ni Belinda sa boss niya. Wala bang malilikot na kamay doon? Baka kasi pakialaman nilang kotse ko. Paalala ni Wyatt. Mababait pong mga tao sa lugar nila. Hindi lagawi ang mga likot ng mga sasakyan. Halika na kung ganon. Pinaandar na ng CEO ng Cyber Shield ang kanyang kotse. Nagtungo na siya kasama ang kanyang sekretarya sa tahanan ni Ismael. Isa sa mga empleyado ng kanyang kumpanya na malapit sa kanya. Sa totoo lang ay maging siya ay nahiwagaan sa pagiging maasikaso niya sa binata. It's as if they have a blood relationship. Marami kasing nagsasabi na kahawig niya ito. Lumiko ka na po sa kantong yan, sir. Kapag narating niyo na po ang Kali 12 ay doon niyo na po iparada malapit sa tindahan. Utos ni Belinda. Sinunod naman ni Wyatt ang sinabi ng sekretarya niya. Maya't maya lang ay naglalakad na sila papasok sa eskinita. Ingat po kayo, sir. Medyo maputik po ang daan. Umulan po kasi ata kagabi. Salamat. Diyan po ang bahay nila Ismael.
sabi ni Belinda habang itinuturoy niya ang isang barong-barong na pinagsamang mga lumang yero na pinatungan ng gulong ang bubungan nito. Lumapit ang dalawa. Tao po! Tao po! Sigaw ng sekretarya. Ismael, si Ma'am Belinda mo ito. Kasama ko si Sir Wyatt. Pagpapakilala niya. Isang mahinang ubong narinig nila bago may nagsalita. Tuloy po kayo, Ma'am at Sir. Pasensya na po at di po ako makatayo na alalahin kayo papasok ng bahay namin. Paghingi ng pasensya ni Ismael. Okay lang yon, Ismael. Maaari na ba kaming pumasok? Sabi ni Wyatt. Sige po, itulak niyo lamang po yung pinto. Nakabukas naman po yan. Wala po kasi si Mama. Namalengke po siya saglit. Wika ni Ismael. Pumasok na ang dalawa sa loob ng bahay. Napansin nilang ayos nito at napagtanto kung gaano kahirap ang buhay ng pamilya ni Ismael. Nakahiga siya sa salas na may nakabalot na kumot. Nilalamig ka ata? Tanong ni Belinda. Opo ma'am, nilalagdag pa po ako at masakit na ang kasukusuan. Ito, dinalan ka namin ng mga gamot at groceries. Pagbabalita ng kanyang boss. Lumapit siya rito upang iabot ang dala nila. Dito na napansin ng mga letra na nakakarba sa laylayan ng kumot na gamit ni Ismael. M at G. Just like Melinda Gomez? Sabi niya sa kanyang isip. To make sure ay tinanong na lang niya si Ismael. Iho, ano palang name ng mama mo? Melinda po, sir. Mindy po ang palayaw niya. Mahinang sagot ng binata. Doon na nagulat si Wyatt. Could it be na siyang anak nilang dalawa ni Mindy? Maaari kayang buhay pa ang kanyang asawa? Ito ang mga tanong na gumugulo sa isip niya ng mga oras na yon. Nakapagtataka. Sa pagkakaalam ko ay patay na aking mag-ina. Paano nangyari na buhay sila? Tanong nito sa kanyang sarili habang matamang pinagmamasdan si Ismael. Ismael, sabi ng mga kapitbahay may bisita ka raw? Isang pamilyar na boses ang narinig ni Wyatt sa di kalayuan. Opo, inay. Andito po ang boss ko sa opisina kasama ang kanyang sekretarya. Dinalaw po nila ako kasi may charity event po ang kumpanya namin dito sa barangay. Sagot ni Ismael. Naku, nakakaya naman sa kanila anak. Marumi ang bahay. Hindi pa ako nakakapaglinis. Nang pumasok si Minday, nabigla ito sa nakita. Isang tao mula sa kanyang nakaraan, ang kausap ngayon ng kanyang inak. Isang tao na may malaking puwang sa kanyang puso. Ang ama ni Ismael. Good morning po. Bati nito sa mga bisita. Inay, sila po si Sir Wyatt ang boss ko sa cybersecurity. Pagpapakilala ni Ismael sa kanyang CEO. Ikaw? Ikaw ang boss ng anak ko? Gulat nitong sabi. Mindy, buhay ka? Sagot naman ni Wyatt na namamalik mata. Kay tagal ka namin hinintay ng anak mo na bumalik. Ang buong akala namin ay kinalimutan mo na kami. Paano ko magagawa yun? Kayo ang dahilan kung bakit nais ko pang mabuhay. Nung nakita kita sa ospital ay inakala ko napatay na kayong dalawa. Ang laki ng pagsisisi ko nun sa aking sarili. Isang milagrong nangyari, mahal. Kung bakit nabuhay kami. Mahabang kwento kayan. Kung may panahon kang makinig ay mamaya ko na lang ilalahad. Mindy, asawa ko. Ang mahalagay, nakita ko na kayo. May nakapagsabi kasi sa akin na buhay kayo. Kaso nung sinubukan ko kayong hanapin ay hindi ko na kayo matagpuan. Inay, si Sir Wyatt po bang nawawala kong itay? Sabi ni Ismael. Oo anak, siya nga. Si Sir Wyatt ang ama na matagal mo nang hinahanap. Kaya palang gaan ang loob ko kay Ismael. Anak ko pala siya. Itay, salamat naman at nagkita na po kayo ni inay. Kung hindi po ako nagkasakit ay baka di niyo malalaman na anak niyo pala ako. Tama ka dyan, Ismael. Isa itong paraan ng tadhana upang magkita-kita tayong tatlo na mabuo na muli ang ating pamilya. Sagot ng kanyang ama. Ngayon na nandito na ako, Ismael. Hinding-hindi ko na kayo iwan ng inay mo. Dagdag pa nito. Matagal na nag-uusap ang tatlo. Doon na kumain si Wyatt at ang kanyang sekretarya bago sila bumalik sa mga kasamahan nilang nasa outreach program.
Hapon na kasi at malayo pa ang kanilang biyahe. Kaya't nagpaalam na rin si Wyatt maya't maya lang. Magpagaling ka anak. Magkita lang tayo sa opisina sa Lunes. Sige po itay. Nag-aalangan ang sagot ni Ismael sa kanyang boss. Mindy, salamat. Salamat at pinalaki mo ng maayos ang ating anak. Mag-ingat ka na lang sa biyahe. Bili ni Mindy sa kanyang asawa. Alis na po kami, ma'am. Ismael, paalam ng sekretarya ni Wyatt. Magandang pakiramdam ni Wyatt na nilisan ang lugar ni na Mindy at Ismael. Sa wakas ay nawala ng tinik sa kanyang dibdib na matagal niya nang dinadala. Dumating ang araw ng Lunes. Isang pagpapakilala ng isang empleyado ang gumulat sa mga kasamahan nito. Good morning everyone. I hope that each of you enjoyed our charitable event last Saturday sa Barangay Matalino. Bati ni Wyatt sa kanyang mga empleyado pagkatapos ng kanilang flag ceremony. Something significant happened in my life that same day. After many years of searching ay nakita ko na rin ang aking anak. Dagdag niya. Hindi lingid sa kalaman yun na years ago, inisip ko na patay na nga siya at ang kanyang ina. Until a friend of mine told me na may nasagap siyang balita na buhay pa nga sila. I searched high and low for them, but to no avail. I even hired the best detectives to do that for me. Yun pala sa opisina lang pala neto ko matatagpuan ang aking anak. Nagulat ang lahat ng mga empleyado sa kanilang narinig. Sino kaya sa kanilang tinutukoy ni Sir Wyatt na anak niya? Ismael, bari ka bang pumunta dito sa harap? Tawag ni Wyatt sa kanyang anak. Ladies and gentlemen, meet my one and only son, Ismael. Pagpapakilala niya sa mga empleyado niya. Si Ismael Reyes ang anak ko na matagal nang nawawala. Now that he is here, I'm assigning him as the Department of Technical Support Group. Marami pa siyang dapat matutunan kaya't hinihingi ko na tulungan niyo siya upang maayos niyang magampanan ng kanyang trabaho. Makakaasa po kayo sa tulong namin, sir. Sigaw ng kanyang matauhan. Welcome po, Sir Ismael. Dagdag pa nila. Salamat po sa mainit na pagtanggap niyo sa akin bilang head ng Technical Support Group. Ipinapangako ko na kung ano man ang ipinapakita kong sipag sa pagtatrabaho bilang janitor ay yun din ang dadaling ko sa bago kong departamento. Pangako nito sa kanyang mga kasamahan. Nagsimula na nga sa kanyang bagong trabaho ang nag-iisang anak ni Wyatt. Sinikap niyang matutunan lahat ng kaalaman. Kasama na sa kanyang pagiging department head ng Technical Support Group. Niregaluhan siya ng ama ng isang bagong kotse. Hindi na kasi ito papayag na mag-commute pa ito papunta ng opisina, pauwi ng kanilang bahay. Inilipat na rin ni Wyatt ang mag-ina sa isang bungalow house sa isang subdivision na matagal niya nang binili noong panahon na hinahanap pa niya ang mga ito. Si Michelle naman ay natuwa sa nabalitaan niya sa wakas ay matatahimik na rin ang buhay niya. Makapagsimula na rin siya muli ng panibagong buhay na wala si Wyatt. Mabuti na lang at nakumbinsi ko siya na balikan ng kanyang pamilya. Ayaw ko na kasi na maging pasanin ng alalahanin na ako ang pangunahing sanhi kung bakit nasira ito. Bulong ni Michelle sa kanyang sarili. Ang laki ng pasasalamat ko kay Wyatt sa pagmamahal na ibinigay niya sa akin, bagamat ito ay panandalian lamang. She never regretted the day that she met him. It was the day that opened up her eyes na ang mundo ay magandang lugar na tirhan. Marami mang pagsubok ang dumating sa buhay mo. Darating ding araw na malalagpasan mo ang mga ito. Sir Ismael, ano pong isasagot ko sa email ni Mr. Meneses? Tanong ng sekretarya niya. Sabihin mo na lang sa kanya na malapit nang matapos ang kanilang orders. Sagot niya rito. Sir, how about the technical difficulties reported by Cebu Airlines? Magpadala na kayo ng technical team natin doon to assess the situation. Make sure na maayos nilang problema bago sila bumalik rito. Anak, I think it's already time for lunch. Kumain muna tayo. Yaya ni Wyatt kay Ismael. Sige dad, tapusin ko lang muna ang mga concern sa department ko then we will go po. Sagot niya sa kanyang ama. Great, I will wait for you at the lobby then. Cancel all my meetings for this afternoon. My dad is here at may mga lalakarin pa kami. Bili niya sa kanyang sekretarya. Noted, sir. Sabi naman ito.
Inukol ni Ismael ang araw na yon sa kanyang ama. Marami silang dapat pag-usapan tulad ng mga plano nito para sa kanya. No worries, Dad. Nakaplano na po ang lahat. This coming weekend ay ipapakilala ko na sa inyo ang babaeng nagpatibok ng aking puso. Siyang pakakasalan ko at ang magiging ina ng aking mga anak. Natuwa si Wyatt sa kanyang narinig. Ngayon ay mapapanatag ng kanyang loob na ang Cyber Shield, ang kumpanyang kanyang pinaghirapang itayo ay nasa pamamahala na ng Ismael. At dito na nga po nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli. Shoutout nga pala kay Sally Roldan. Ang sabi niya ay, super ganda ng story. Saludo ako kay Doc Mateo. Ginampanan ng katungkulan bilang isang doktor. At marunong tumulong sa mahirap. Sana ganito din ang mga doktor natin dito sa bansa. Na tumulong sa mga mahirap na walang kakayahan sa pera. Maraming doktor na kapag wala kang deposit sa ospital, hindi ka tatanggapin o operahan. Ituro ka pa sa ospital na walang sapat na mga gamit o hayaan na lang hanggang sa malagutan ng pasyente. Thank you, Miss Jane. God bless. Maraming salamat. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.